Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video mga kaibon, sasagot ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, bakit kaya ganon yung hen ko? Naghahakot naman ng nesting material pero kinabukasan nilalabas niya din. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin kung bakit daw ba yung hen niya nagne-nesting naman pero kinabukasan nilalabas din yung mga nesting material. Sa mga breeder natin na hen mga kaibon, meron talagang mga ganyan na halimbawa po doon sa loob ng nest box medyo naparami na po yung lagay nila ng nesting material. Minsan kasi kapag naparami yan ng lagay, mainit. So kapag po mainit na doon sa loob, mapapansin nyo yan na yung breeder po ninyo, lalabas po yan, mayroong dalang nesting material. Tapos binabasa niya yan ng tubig, tapos ipapasok uli doon sa loob. So ganyan po ang minsan na ginagawa ng mga hen. Kaso mayroong mga pagkakataon na kapag nagdala siya ng nesting material papunta sa labas, minsan nabubulabog natin, naiiwan yung nesting material, minsan hindi na kinukuha ng mga breeder natin na hen. Minsan naman mga kaibon, kapag sobra na ng dami doon sa loob ng nesting material, kapag gumawa na sila ng pugad nila dyan sa loob, tapos hindi sila makaikot-ikot dahil punong-puno ng nesting material, nilalabas nila yan minsan. Halimbawa nakagawa na sila ng pugad doon sa loob, kumbaga para sa kanila okay na yon. Yung mga nailabas nilang nesting material mga kaibon, minsan hindi na nila yung pinapasok kasi okay na sila doon sa nagawa nilang pugad sa loob. Kumbaga okay na yung nesting material na yon, kaya po yung mga nailabas nila na pang nesting hindi na nila pinapasok diyan sa loob. Pero merong mga breeder na hen na talagang kakaiba. May breeder kasi ng mga hen na ayaw ng nesting material. Yun po ang medyo kakaiba na mga breeder na hen. Meron kasi mga breeder na hen na pasok ng nesting material, tapos ilalabas din nila kasi ayaw nila ng nesting. So yung mga breeder pong ganon, yun po ang problema. Kahit na tayo po ang maglagay ng nesting material nila doon sa loob para yung itlog nila, maganda man sana yung surrounding dahil merong nesting, kaso lang kahit tayo ang maglagay, nilalabas din nila. Yan ang mga breeder na ayaw ng nesting material, pero bihira po ang mga ganon. So baka po nilalabas lang yan yung nesting material dahil baka puno na or baka po sobrang init na dyan sa loob. So yan po ang unang katanungan. Pangalawa, Sir, good day po. Sir, question po, posible bang parehas naghahakot ng nesting material ang cock at ang hen? So bibihira. Swerte natin kung makatagpo tayo ng cock na tumutulong sa pag-nesting ng mga hen. Kasi ako noon, marami na akong naging na-upload ng mga video na meron tayong breeder na talagang nagtutulungan. Pero bihira po yon. Siguro ko sa mga, for example sa 10, siguro ko isa lang ang makakatagpo tayo ng ganun or baka nga wala pa. Meron tayong breeder noon na nagtutulungan. Ang ginagawa ng hen, siya ang tagangat-ngat, yung cock naman ang tagapasok ng nesting material. Kapag naipasok na ng cock, papasok na rin yung hen, siya na rin po ang gagawa ng pugad nila sa loob. So yan po yung napakagandang breeder sana na nagtutulungan. Kasi yung breeder kong yon, kakaiba rin talaga yon dahil wala yung palya. Kapag kasi nagkaroon yun ng itlog, kapag kakain ng hen sa labas, papasok yon, siya po muna maglilimlim. Talagang magandang klaseng breeder po yon. So bibihira po ang ganyan. Kadalasan kasi sa mga breeder natin mga kaibon, ang hen yung talagang abala. Siya yung magngangat-ngat dyan ng pulido, napakagandang pagkangat-ngat niya yan, tapos ipapasok niya yan sa loob ng nest box. Ang cock niyan, patambay-tambay lang yan dyan sa labas. So ang cock niyan, ngangat-ngat lang yan ng pinakandulo, or kaya naman ngangat-ngat siya ng pulido rin, pero iiwanan lang yan. Yung cock na, yung hen na po ang bahala niyan.
Kumbaga ang kak ang tagasimula, ang hen ang tagatapos. So ganyan po ang senaryo ng dalawa. So bibihira po ang makakita tayo ng kak at hen na nagni-nesting. So yan kasi mga kaibon, talagang kadalasan sa mga alaga natin, ang nagne-nesting talaga dyan yung hen. Yung kak nyan, kumbaga ano lang yan, pasaway-pasaway lang yan dyan sa nesting material. So kung pareho yan na nagne-nesting, so obserbahan mo po, baka parehong hen po yan. Pero sana nagtutulungan lang yan at kak at hen talaga. Pero kung pareho palaging nagne-nesting, so posible na baka same hen. Pero obserbahan mo pa rin ang dalawa. Kapag nakita mo yan na nagmate na at nagkaroon na ng itlog at fertile, kak at hen yan. So yan po yung pangalawang katanungan sa atin. Pangatlo na katanungan sa atin, Sir, tanong ko lang po, may proven breeder ako, nakatatlong clutch po sila, fertile po lahat. Ngayon dalawang sunod na pong clutch walang fertile kahit isa. Ano po kayang gawin para mag-fertile uli po sila? Salamat po sa pagsagot. So tatlong clutch, pang-apat wala ng fertile. So ang kinakailangan niya napakasimple, ipahinga mo po ang breeder po ninyo. Yun lang po ang kinakailangan niyan. So kapag po ganyan na tatlong clutch, dapat pinapahinga na po yan. Dapat ang pahinga niyan 2 weeks or isang buwan. Ang gagawin mo po dyan sa pagpapahinga, kung wala ka pong flight cage, dyan lang sa breeding cage okay na. Takpan mo muna yung nest box, tapos hayaan mo muna sila dyan makapag-relax or makalipad-lipad, and then i-condition nyo na po yung katawan ng mga breeder po ninyo. Una, kagaya ng pag-deworm, pagbigay ng vitamins araw-araw, 3 times a day o 3 times a week na gulay, additional na patoka. Mas maganda yung talagang kagaya ng mga naituturo natin na mayroong mataas na protein, kagaya ng sunflower, and then ito na canary. I-add mo po yan sa African mix. Tapos magbigay ka rin po ng pellet na mayroong mga matataas na protein para po manumbalik ang sigla ng katawan, gumanda uli, para po sa susunod na breeding, yung parisan nyo po, mataas na po ang tsansa ng fertility. So ang importante dito, makondisyon mo ng maayos. Sa susunod na breeding niyan, okay na uli yan. Basta po mapahinga mo yan, makondisyon ang katawan bago i-breed. Mapahinga muna kahit 2 weeks. So yan po yung katanungan sa atin na ng kaibon natin. Panghuling katanungan sa atin mga kaibon, ito si Sir may tanong sa atin. Sa 2 years daw na experience ni Sir sa pag-iibon, sobrang maraming salamat idol sa mga tips mo. Halos 90% ng kaalaman ko sa pag-iibon ay nanggaling sa iyo. May tanong po sana ako, ano po ba ang the best sa tingin ninyo na maganda para sa mga inakay? Integra 1000 or Chick Booster? Salamat po. Sa mga merong inakay, mga kaibon, ito tandaan po ninyo, lalong-lalo na po sa mga merong mga painakay. So napakaganda po sa mga merong inakay. Para sa akin, okay naman yan pareho. Ang importante kasi dito sa mga merong inakay, maka-adapt po sila ng merong mataas na protein para po mabilis po ang paglaki at malusog po yung mga inakay. So sa mga merong inakay sa magbibigay ng pellet, para sa akin okay naman po yan na Integra na 1000, okay rin po ang Chick Booster. So mas maganda niyan habang po yung mga inakay weeks old pa lang, ang ibigay nyo po Chick Booster. Okay po yan sa mga weeks old pa lang. Sabayan nyo po ng gulay na pechay para po maganda po ang kombinasyon. Ngayon kapag malalaki na yan, okay na yung balahibo, mahaba na, kumbaga inaabot na ng mga a month, mas maganda palitan mo na ng Integra or kaya naman yung high action na pellet, dahil yon mataas din ang protein nun. Kaya habang lumalaki, gumaganda yung mga katawan ng mga alaga po ninyo. So yan po, hanggang dito muna yung video natin.
Sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Diyos mabalos po sa inyo gabos.